Doon tayo sa mga nakakaalam magtatanong tungkol po dito sa mga mamahaling mga sasakyan. Pito daw ito na luxury car na isusubasta po ng Bureau of Customs in public view. Ila-live stream Makikita natin po mga kapuso Nasa linya po natin, Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Good morning po. Galing din po kay Commissioner Ariel Pomoceno. Opo, good morning po sa inyo, Attorney Bendijo. Opo, so tuloy na po ito. Wala nang urong ito, wala nang suspension, wala nang postponement po, Attorney. Tama po, no? Tuloy na po tayo today. Sa loob po ng 3 oras at 30 minuto ay ito na po yung formal auction process natin, no? Magkakaroon po tayo ng pre-auction activity. May mga inimbitahan po tayong mga opisyalis po ng ating pamahalaan upang magsalita. Kasama po natin today si Justice Reyes ng ICI at iba pa pong mga secretaries po, no? Pati po yung ating Assistant Secretary ng LTO si ASEC Marcos Lacanilaw. Opo. Ay naimbitahan din po natin upang dumalo sa ating auction. Opo. Yung pre-auction activity, ano lang yun? Seremonya lang po yun o merong mga, ang tawag dito ay para i-verify yung mga papel? Mga ganun ba? Kasama ho ba yun doon, Attorney Bendijo? Hindi po, ito po ay parang inspection lamang ng ating mga government officials. Yung pong ating mga ganyang verification po ay tapos na po yan, no? Nagkaroon na rin po tayo ng public viewing sa ating bidders. At doon naman po sa pagpupulong ni Commissioner Ariel Pomoceno at ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ay napag-usapan na po yung pag-i-endorso ng BOC at yung tulong ng LTO sa pagre-rehistro nitong mga sasakyang ito sa mga magiging winning bidders. Opo. 7 lang po ito at may kasunod pa ho ba ito, Attorney? Ito lang po muna, no? Yung pong kasunod na 6, iniintay pa po natin yung magiging desisyon ng ating legal division. Meron pong position paper na sinabit ang Pamilya Diskaya. Siguro po sa susunod na mga linggo ay lalabas na rin po yan. Doon po natin malalaman kung ito rin po ay masusubasta natin sa mga susunod na buwan. Opo. Ito po bang 7 na ito? 2019 Mercedes-Benz G500, 2021 Lincoln Navigator L, 2022 Toyota Tundra, 2022 Bentley Bentayga, 2022 Mercedes-Benz G63, 2023 Toyota Sequoia, at 2023 Rolls-Royce Cullinan. Ito po ba kay Diskaya po lahat ito mga ito? Opo. Tama po, ito po yung galing sa St. Gerard Construction, no? Yung sa kanilang garahe na hinila po natin. At ito po yung ito pong 7 ito po yung wala pong certificate of payment at import entry at nagsubmit po ang Pamilya Diskaya ng affidavit of voluntary forfeiture. Opo, yung pong kay Bryce Hernandez, kailan po yun isusubasta, Attorney? Iniintay po natin yung verifikasyon ng ating post-clearance audit dito. Dahil sa aming kakaalam, ito po ay na-purchase locally, no? So, yung po magiging resulta noon, doon po tayo magbabase kung ito rin po ay masusubasta natin. Opo. O di kaya po, tayo naman po ay nakatanggap ng notice of distraint at levy mula po sa BIR, no? So, ito turn over din po natin sa kanila ang sasakyang ito kung sakasakali pong hindi po siya papasok sa jurisdiction ng BOC. Opo. Teka, ilan na po yung nagpahayag ng interest na makisali sa bidding, Attorney? Nung isang araw po ang naitala po ay 10 registered bidders, no? Hindi ko po na-check kahapon kung ano na po yung huling bilang. Pero nung isang araw po ay meron na pong 10 nagbayad ng registration fee at nagsubmit po ng kanilang mga kaukulang dokumento upang mag-participate sa ating auction. Pwede pa bang humabol dyan, mag-walk-in sa ngayon, Attorney? Hindi na po tayo mag-accept ng mga bidders today. Dahil po ang ating deadline ay tinakda nung huling araw, no? Kasi kailangan pa po nating i-verify yung mga dokumentong isusumite, kagaya po ng ITR. Siguro po sa susunod na mga bidding, no, maglalabas pa tayo ng dagdag na mga announcements at nang sa ganun ay mas marami pa pong makapag-participate. Opo. Yung isang kasama kasi namin dito, inihanda na yung kanyang maleta Ang daming pera. Pwede, ano ba ang bayaran dyan? Cold cash ba yan o manager's check pa? Paano po yan, Atty. Bendijo? Doon po sa ating instructions to bidders, no? Meron po tayong mga modes of payment na in-identify doon at tatanggapin natin. Opo. Siguro po sa madaling salita, dapat po parang good as cash, no? So syempre, andyan na po yung cash. Manager's check po, no? Yan po yung mga pamamaraan ng tinatanggap po natin sa ating auction process. Opo. Teka, ito, kasama ba doon sa pagbe-verify ng background ng mga sasali sa bidding, yung pagpipresenta po ng income tax return, kung yung kanilang perang ipambibili dyan ay galing sa maayos na source,
Attorney. Tama po yan. Bukod sa inyong pagbabayad ng registration fee na 5,050 pesos, kayo rin po ay kailangan magsumite ng inyong income tax return at patunay na ito ay natanggap at binayaran sa Bureau of Internal Revenue. No? Ito po ay nire-require natin upang matiyak natin na meron naman kayong kapasidad, meron kayong purchasing power na mag-bid. No? At ikalawa, na hindi po kayo sasaklawin doon sa ating Customs Administrative Order 3-2020 na nag-identify ng mga individual na hindi maaaring lumahok. No? So dapat hindi po kayo kawani ng BOC, dapat hindi po kayo yung importer, consignee at broker na nagpadala nitong smuggled item na subject for auction. So tinitingnan din po natin yung mga ganyang bagay upang matiyak natin na talagang hindi po sila, kumbaga po yung tinatawag nating dummies, no, na ginagamit lamang ng ilang tao upang mag-participate sa ating auction. Pag nanalo na po at na-claim na po yung ano na yan, yung mga sasakyan na yan, yung mga nanalo, meron pa ba silang babayaran na mga taxes, Attorney Bendijo? Yung pong patungkol sa taxes and duties, no, factored in na po ito sa floor price natin, sa minimum floor price. No? Pero po patungkol sa paggamit ng sasakyan, ang kasunod pong hakbang ay yung rehistro sa Land Transportation Office. Dahil nga po yung pong ORCR ng sasakyan ay ililipat na po sa pangalan po ng winning bidder. No? So yun na lang po yung susunod na hakbang at siguro may mga registration fees pang babayaran sa LTO. Teka, napuputol. Sasakyan ito. Opo, Atty. Bendijo. So kung may mga babayaran, wala na po sa inyo yun kung dinado na sa LTO. So pwede bang kasi medyo ano yan kumbaga po may stigma lalo na kung yung plaka po na plakahan na galing sa mga diskaya po yan. Attorney, narinig niyo po ba kami? Hello? Hello? Sorry sir, paulit po ng last question. Opo. Pwede bang papalta ng plaka? Opo, ibang plaka naman kasi wala na, markado na yan na galing sa, alam mo na, sa mga diskaya po yung mga sasakyan na yan, Attorney. Sa akin pong pagkakaalam, no, parang hindi po yata maaari magpalit ng plaka. Pero itatanong po natin sa LTO po yan, no? Kasi naintindihan naman po natin kung may safety concern. Pero sa akin pong pagkakaalam po kasi kapag na-issuehan na po ng plaka ang isang sasakyan, ay hindi na po maaaring magpalit. No? Pero itatanong po, idudulog po natin sa LTO ang bagay na ito. Opo. At saka ito pa, tanong din ni Ate Sento. Yun bang mga nanalo po ay ilalantad, ipapublicize ang kanilang mga pangalan? Meron tayong batas tungkol dyan, yung data privacy, Attorney. Ano po bang dyan? Ano ang patakaran tungkol dyan po? Tama po kayo, no? Meron po tayong Data Privacy Act, no? Kung kaya't ang ating pong ginawa ay humingi po tayo ng consent, no? Meron pong waiver ang ating mga participants, no? Ang ating bidders patungkol sa kanilang identities dahil ang instruction po ng ating Commissioner Ariel Pomoceno ay talagang full transparency, no? So kung kaya't meron po tayong live streaming na gagawin at meron po tayong free access, full access sa ating media friends, no? Na i-cover itong buong proseso. Magkano po ang malilikom na pera dito, Attorney, sa auction na to? Sa pito? Kung ang pagbabasihan po natin ay ang floor price po, no, hihigit 100 million po ang ating malilikom na pondo dito. Kasama po dyan yung pinakamahal, no, yung Rolls-Royce na 45 million. At ibabalita ko na rin po, no, nandun pa rin po yung payong, kompletong-kompleto po. Pag wala yung payong dyan, wala na yan. Mas mahal yata yung payong dyan. Yun na nagpapamahal dyan, Attorney. Yung payong, markado yung payong na yan. So iba-iba ang floor price po nito, iba-ibang klase sasakyan naman po ito, di ba, Attorney? Tama po, no? Bawat lote po, bawat sasakyan ay isang auction lot po siya. Yun pong Rolls-Royce ang pinakamataas na nasa mga 45 million. Ang pinakamababa po sa aking pagkakaalala ay yung Toyota Tundra, no, na nasa mga 4 million lamang, no? Opo. Pero doon po sa mga obserbasyon, doon sa mga nag-participate sa ating public viewing, no? Kasi may nagko-komento po na mataas yung presyo. Doon po sa mga tumingin during the public viewing, nagugulat po sila kasi napakababa po ng milyahe ng mga sasakyan. So talaga pong parang brand new pa din siya. Pero ganun pa man, sa ating computation ng floor price, finactor in na po natin yung depreciation. Kung kaya substantial pa rin po ang reduction ng presyo, mas mababa pa rin po ang mga presyong ito kumpara sa brand new na sasakyan. Opo, sige po. Attorney Bendijo, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Maganda umaga po sa inyo. Salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Opo, Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Oras, alas 6:45 na.